speak boldly far and near. Jesus is the only way. With a humble heart, let us do our part. That's our mission every day. Prophecies fulfilled, there's no time to waste. Let's declare that Jesus saves. Christ so loved the world that He gave His life. This truth we shall proclaim. Grounded in the Bible, focused on the mission, till we see Him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here He comes, the King of Kings. He descends in glory, majesty and power. What a joyful day that will be. We've been called to pray for the latter rain and to walk in unity. Hand in hand we stand all across the land, reaching for the world to see. He's the great I am, He is Lord of Lords, worthy of our highest praise. Wonders will be seen as the Spirit leads, if only we remain. Grounded in the Bible, focused on the mission, till we see Him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here He comes, the King of Kings. He descends in glory, majesty and power. What a joyful day that will be. Grounded in the Bible, focused on the mission, till we see Him high in the clouds. Soon you'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here He comes, the King of Kings. He descends in glory, majesty and power. What a joyful day that will be. He descends in glory, majesty and power. What a joyful day that will be.
Happy God first morning po sa ating pong lahat, mga minamahal na mga kapatid. Good morning. Good first morning po, Pastor. Yan, God first morning po. Tayo po ay nagagalak at nagpapasalamat po sa ating Panginoon sa muli sa kanya pong paggising sa atin at pagbibigay ng buhay at kalakasan sa araw na ito. Aking pong binabati ang lahat. Nawa kayo po ay nasa mabuting kalagayan saan man po kayo ngayon. Ang ating mga kaibigan na sumusubaybay at ganoon din sa ating pong mga kapatid na naririto. Sa ating pong pagsimula, tayo po ay yumuko at manalangin. Mapagpala at nakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin po ang inyong pong pangalan, Panginoon, at nagpapasalamat kami sa biyaya na inyong pong pinagkaloob sa amin sa umaga ito. At narito kami, Panginoon Diyos, kami po muli ay nagpapasalamat sapagkat kami po ay makarinig muli ng mga mensahe ng inyong pong banal na salita sa pamagitan po ng inyong pong mga lingkod. Tuloy kami sambahan at ang inyong pong banal na presensya ang siyang manguna sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong Bible reading o manguna po sa ating pong pagbabasa ng banal na kasulatan sa 2 Chronicles chapter 4 ay walang iba kundi si Ma'am Lerma Sembrano, ating pong principal dito po sa Cabanatuan Elementary School. So ating po ibigay sa kanya po ang panahon sa panguna po sa Bible reading. Ma'am Lerma. That first morning po, Pastor. At first morning po. Ang 2 Chronicles chapter 4. Kung kayo po ay may mga Bible, pwede niyo po akong sabayan. Mga kagamitan para sa templo. Gumawa siya ng damba ng tanso na 20 siko ang haba, 20 siko ang luwang, at 10 siko ang taas. Pagkatapos ay gumawa siya ng hinulmang lalagyan ng tubig. Ito ay pabilog. 10 siko mula sa labit-labi at ang taas nito ay 5 siko. At ang sukat sa palibot ay 30 siko. Sa ilalim nito ay mga anyo ng mga baka na 10 siko na nakapaligid sa sisidlan ng tubig. Ang mga baka ay 2 hanay na hinulmang kasama niyon. Ito ay nakatayo sa ibabaw ng 12 baka. Ang 3 nakaharap sa hilaga at ang 3 nakaharap sa kanluran. Ang 3 nakaharap sa timog at ang 3 nakaharap sa silangan. Ang sisidlan ng tubig ay nakapatong sa ibabaw ng mga iyon at lahat ng kanilang bahaging likuran ay nasa paloob. Ang kapal nito ay 1 dangkal at ang labi nito ay yaring gaya ng labi ng isang saro, gaya ng bulaklak ng liryo. Ito ay naglalaman ng 3,000 bat. Gumawa rin siya ng 10 hugasan at inilagay ang 5 sa timog at 5 sa hilaga. Sa mga ito, nila hinugasan ang mga ginamit sa handog na sinusunog at ang lalagyan ng tubig ay paliguan ng mga pari. Siya ay gumawa ng 10 ilawang ginto ayon sa utos at inilagay ang mga ito sa templo, 5 sa timog at 5 sa hilaga. Gumawa rin siya ng 10 hapag at inilagay ang mga iyon sa templo, 5 sa dakong timog at 5 sa hilaga. Siya ay gumawa ng 100 palangganang ginto. Ginawa niya ang bulwagan ng mga pari, ang malaking bulwagan at ang pinto para sa bulwagan at binalot ng tanso ang kanilang mga pinto. At kanyang inilagay ang sisidlan ng tubig sa dakong timog silangang sulok ng bahay. Gumawa rin si Hammurabi ng mga palayok, mga pala at mga palanggana. Gayon tinapos ni Hammurabi ang gawain na ginawa niya para kay Haring Solomon sa bahay ng Diyos. Ang 2 haligi, mga mangkok, ang 2 kapitel na nasa dulo ng haligi at ang 2 korona na tumatakip sa 2 mangkok ng mga kapitel na nasa dulo ng mga haligi.
at ang 400 granada para sa 2 korona, 2 hanay ng granada para sa bawat korona upang tumakip sa 2 mangkok ng mga kapitel na nasa dulo ng mga haligi. Gumawa rin siya ng mga patungan at ng mga hugasan sa iba't ibabaw ng mga patungan. Ng isang malaking sisidlan ng tubig at ng 12 baka na nasa ilalim nito. Ang mga palayok, mga pala, mga pantusok, at lahat ng kasangkapang nito ay ginawa ni Rumabi para sa tansong binuli para kay Haring Solomon, para sa bahay ng Panginoon. Sa kapatagan ng Jordan, ipinahulma ng hari ang mga iyon sa lupang luwad sa pagitan ng Sukot at Sereda. Ginawa ni Solomon ang lahat ng mga bagay na ito ng maramihan anupat hindi matiyak ang timbang ng tanso. Sa gayon, ginawa ni Solomon ang lahat ng mga bagay na nasa bahay ng Diyos, ang gintong dambana, ang mga hapag para sa tinapay na handog, ang mga ilawan at mga ilaw nito na dalisay na ginto na magnininga sa loob ng sanktuaryo ayon sa iniutos, ang mga bulaklak, mga ilawan, mga panipit na ginto na pawangyari sa pinakadalisay na ginto, ang mga gunting, mga palanggana, mga sandok, mga pinggan para sa insenso na dalisay na ginto, at ang pintuan ng templo para sa panloob na pintuan patungo sa dakong kabanal-banalan at para sa pintuan ng templo ay yari sa ginto. Magandang umaga po sa atin. Okay, maraming salamat po, Ma'am Lerma, sa inyo pong panguna. Sa oras pong ito ay pakinggan po natin ang reflection galing po kay Pastor Jason Calage. At susundan din po ito ni Pastor Dominic Carpentero sa kanya pong reflection. Bigyan natin panahon kay Pastor Jason. Ayan po. God, first morning po sa ating lahat mga kapatid. Magandang umaga po. So, ayan, meron pong question na binigay sa akin. Natin po susundan. Una po, bakit ito nangyari? Wait lang po. Ayan. Ano ang nangyari mga kapatid? So, kung mapapansin po natin yung kapitulo na binasa po ng ating pong kapatid ay ito po yung kaganapan na kung saan ay ipinapatayo ng ating Panginoon Diyos yung templo sa gitna ng bayan ng Israel. Mapapansin niyo po, ito po ay nangyari na nais ng ating Panginoon Diyos na magkaroon ng templo upang maging sentro ng pagsamba ng bayan ng Israel sa ating Panginoon Diyos, sapagkat sa mga nakalipas na panahon ang nagiging sentro ng pagsamba nila yung tinatawag nilang tolda, at doon sila sasamba. Pero nung pagkatapos na ang bayan ng Israel ay magkaroon ng sariling lupain, ay nais ng Panginoon Diyos na magkaroon na sila ng permanente o isang templo na kanilang magiging sentro ng kanilang pagsamba, mga kapatid. At yun nga ay dapat na masisimulan sa panahon ni Haring David. Ngunit ang kagustuhan ng Panginoon Diyos na ito ay maipatayo ay sa panahon ng kanyang anak mismo na si Haring Solomon. Kaya nga ito po mga kapatid ay pinasimulan ni Haring Solomon na itayo yung templo ng ating Panginoon Diyos. At ano po ang nangyari dito? Ito po yung talata ng mga dapat gagawin ng Haring Solomon sa templo ng ating Panginoon Diyos. Kung makikita po natin dito at mapapansin natin, makikita natin dito yung sistematiko at yung may mga batayan na dapat silang susundin sa pagpapatayo ng ating ng templo ng ating Panginoong Diyos. Yan, ano dapat mangyari? Sabi ko nga po kanina,
yung pagpapatayo ng ating Panginoon Diyos ay mayroong sistematiko at mayroong batayan na dapat silang susundin. At kung ito'y maitatayo, ito po yung magiging sentro sapagkat gusto ng Diyos at nais ng Diyos na yung templo na yon ay magiging sentro ng kanila pong pagsamba sa ating Panginoong Diyos. At ano po yung mensahe? At pangapat, ano ang mensahe ng kapitulo na ating pong binasa kanina para po sa akin mga kapatid? Sa gawain ng ating Panginoon Diyos, lahat ng mga gawain na binibigay ng Panginoon Diyos ay mayroong sistematiko at may batayan mga kapatid. At ako po ay naniniwala mga kapatid, kung atin pong i-reflect sa ating pong gawain dito po sa lupang ito, ay meron pong sistematiko na binibigay ang ating Panginoon Diyos. At ako naniniwala na yung ating pong misyon, ang ating pong mahal na misyon dito po sa CLPM, yung mga panukala nila at yung kanila pong mga gawain na ibinibigay sa atin sa mga simbahan natin na nasasakupan, natin pong kinaaaniban, ay meron pong basbas at biyaya ng ating Panginoon Diyos. Ayun, ano ang ating pong tugon? Ano po ay ang ating response doon? Sa nabasa po natin ay ginawa ni Haring Solomon. Hindi lamang yung ipinag-uutos ng Panginoon Diyos na para maitayo yung templo ng ating Panginoon Diyos, kundi ibinigay nila yung pinaka-the best na part nila upang maitayo. Kung mapapansin po ninyo, yung inilagay doon ay yung purong ginto. No? At hindi lang nila nilagay yon para magkaroon ng mga palumuti at hindi lang nila nilagay yon para magkaroon ng magandang tanawin doon sa loob ng templo, kundi ibinigay nila yung pinaka the best na part nila upang maitayo yung templo ng ating Panginoon Diyos. Ganun din po sa ating mga kapatid sa gawain ng Panginoon Diyos. Minsan kasi nagiging parang parte na lang ng buhay ng bilang mga Adventista yung mga gawain natin at part ng simbahan to kaya tayo ay makiisa, no? Pero kung titignan pala natin mga kapatid ay yung mga gawain na pinagkakaloob ng Panginoon sa atin ay mayroong dahilan ng mga kapatid. Mayroong sistematiko. Kaya ibigay din po natin nawa yung part natin, di lamang dahil ito ay part ng simbahan, activity ng simbahan, kundi ito po ay gawain ng ating Panginoon Diyos. So yun lamang po mga kapatid at magandang umaga po. Amen. Amen. Susunod po na mag-reflect ay si Pastor Dominic Carpentero. Right. God first morning po mga kapatid. And naririnig po ba ako, Pastor? Malinaw, Yes, Pastor. Malinaw. Ayan, okay. Yan po. So, yung unang tanong po, no, doon sa binasa po natin, I think nabanggit naman po ni Pastor Jason yung mga dahilan. Sa akin, nakita ko dito yung pagiging detalyado, pagiging sophisticated po no, ng pagpapatayo po noong templo po ng ating na pinatayo ni Solomon, supposed to be nga ni David. At makikita po natin dito mga kapatid, bilang karagdagan po dun sa binanggit, yung hindi lang pagbibigay ni Solomon ng isang gawain na okay lang, you know? Pagbibigay ito ni Solomon ng para sa kanya yung pinaka-best na pwede niyang maibigay para po sa ating Panginoon.
um, pagpapakita ito na hindi lang yung tira-tira yung gusto po ni Solomon. Kung hangga't maaari lahat ng ah, pwede niyang mga detalyado, mga details na pwedeng mailagay ay ilalagay po niya. Nakita ko dito yung um, meron ng enough pero ah, pinasobrahan pa niya, no? So sa ibang mga bahagi, halimbawa po dun sa verse 18, sabi niya, Solomon made all these things in great quantities. And I think may mga ilang part po na inulit po yun. Nakita ko dito yung espiritu po ni Solomon na nais niyang um, kung may effort siya na 100% gusto niya ibigay ng more than that, no? Kung meron po siguro 1,000% ay ibibigay niya. At the same time, nakita ko rin po dito yung effort po ng hindi lang ni Solomon, kundi yung effort na meron po galing sa ibang manggagawa. Siguro isang lesson po ito na pwede po nating kunin pagdating dun po sa ngayon, for example, na tayo po nagpapatayo ng ating pong headquarters. Yung pagtutulong-tulungan po natin ay napakalaking ah, bahagi, no, sa pagtatagumpay po hindi lang ng pagpapatayo ng headquarters kundi ng mission po mismo ng ating Panginoon. And at the same time, makikita natin dito na yung pagpapatayo ay hindi lamang doon sa enough na. Okay na to. Kung meron po tayong kaya pang ibigay, kung meron pa tayong kayang effort na i-provide, katulad po ng effort na meron po si Solomon, um, yun yung isang example na pinakita po niya dito. At isa po sa ah, mahalaga din na ipinakita po ni Solomon ay yung pagpapahalaga po niya, no, doon sa presensya po ng Panginoon na hindi lamang po ah, pwede naman na katulad na lang po noong ah, sanktuaryo, no, nung unang tabernakulo na meron po sila yung tolda. Pero ipinakita dito ni Solomon na ang presensya ng Panginoon, bagaman sabi nga doon sa mga ah, naunang mga istorya na ating pinag-aralan na hindi mo naman mailalagay, no, ang Panginoon ah, sa apat na corner ng isang gusali. Pero ito ay pagpapakita na si Solomon ganun kahalaga sa kanya yung presensya ng Panginoon na hindi sapat yung maganda lang, kundi yung pinakamaganda ang nais niya ah, para sa ating Panginoon at para din ma-appreciate ng mas marami pang mga tao yung kagandahan ng hindi lang ng gusali na pinapatayo niya, kundi ng presensya ng ating Diyos. So I think yun po yung yung magiging takeaway ko dito po sa kwento po na ito, no. Ano lang siya, details of how Solomon uh, provided and designed and engineered, no, yung ating pong yung templo na pinatayo po noong panahon po na yun. So I think yun na po yung mai-share ko sa umagang ito. God first morning po. Amen. Amen. Praise the Lord po. Maraming salamat po, Pastor Dominic.
sa inyo pong reflection. Napakabuti po ng Panginoon, ano? Pagkatapos na si Solomon ay itinalaga na bilang hari po, mga kapatid, ay ang pinakaunang ginawa niya ay humiling sa Panginoon Diyos ng talino, wisdom, at pagkatapos nito ay yung templo po, mga kapatid. So makita natin na hindi lang siya tayo na isang templo, kundi ito ay ibinigay niya ang pinaka-the best, no? At higit sa lahat ay pinakamahusay upang ang presensya po ng Panginoon Diyos ay sa kalagitnaan po ng Israel. Maraming salamat po. Ngayon po ay ibigay po natin ang oras. Sino po ang nagtaas ng kamayan? Si Brother Melvin. Brother Melvin, yes po. God first morning po mga kapatid, Pastor David. God first morning po. Yes po. Na Morning maganda yung po. mga nakita ni Pastor Doms, ano, at saka ni Pastor David. So ganito, di ba, naganda nga si Solomon, ano, ang mga templo. Ito kasi kaya nagtaas ako ng kamay, Pastor David. Medyo nakarelate ako dito eh. So gumawa sila Haring Haring Solomon. Kasama niya si Huram Abi, tama si Pastor Doms, ano. Hindi lamang niya ginawa mag-isa. Nakapag-disciple siya, meron siyang katunggali, meron siyang pagtutulungan, may pagtutulungan. Gumawa sila ng mga kasangkapan sa templo para may handa yung templo, no? Pero yung mga nilagay nila, mga the best, maganda. At tama rin yung nakita ni Pastor Doms, ano? Hindi lang sapat ang binigay nila, more than sapat, ano? More than 100% ang kanilang binigay. Ngayon, bakit ako nakarelate dito, mga kapatid? Sa ating templo, sa ating church, physical church, ano? Noong mga panahon na hindi ko ito nauunawaan, minsan isa rin ako sa mga nagdo-donate ng mga gamit sa church, no? Halimbawa, ito, patawarin ako ng Panginoon. Laptop na halos hindi ko na magamit, ano? I-donate ko pa sa church, nakakahiya sa Panginoon, mga kapatid, ano? At marami pang mga ibang bagay na i-donate ko sa church, ba't parang yung bagay na hindi ko na halos magamit kasi nga dahil luma na, o hindi na ganun kagod ang condition, saka ko pa i-donate. So nung nalaman ko to, Pastor David, ano, binago ko ang style. Later on, pinalitan ko yung laptop na yun na binigay ko. Ginawa akong bagong desktop, yung latest model. Yung talagang maganda, magagamit sa church ng maayos, mga kapatid, ano. Kaya sabi ko, wag ganun pala, no? Ang bahay ng Panginoon, ang templo ng Panginoon ay dapat ay ang ating ibibigay the best. Ano pa? Kapag tayo ay mag-o-offering sa Panginoon, dapat yun the best para sa atin, ano? Hanggat mahari ay double tithe, sabi nga nila, 10 plus 10% or more, ano po. So ganyan, ano pa, hindi lamang mga physical at mga material na bagay ang ating pwedeng ibigay sa Panginoon. Mas gusto niya ibigay natin sa templo ng Diyos yung ating buhay, ano, yung ating personal, ano, yung ating puso, mga kapatid ko, ano. Dahil gusto niya mapalapit tayo sa Kanya. Ano pa, mga kapatid ko, ang templo at bahay ng Diyos noon at na binabanggit dito ay yung physical na building, ano, yung kanilang sambahan. Pero ngayon, mga kapatid ko, ang templo natin, ang templo ng Diyos ay yung ating buhay, ano. Dapat may handa natin ang templo ng Diyos, ang ating buhay ng maganda, ano, malinis ang puso, maayos ang ating pamumuhay, at ginagawa natin lahat para sa kaluluwalhati ng Diyos, ano po. So yan ang ating dapat na ginagawa sa panahon ngayon, ano. At dapat ibibigay natin ang the best natin palagi. Huwag yung pwede na to, sakto na to, no. Ibibigay natin yung the best natin, ano. Pag tayo maglilingkod sa Kanya, simulan natin sa pagsamba. At pwede na ba yung oras ng pagsamba na pwede na to, okay na to, darating ako ng late? No, mga kapatid, bigyan natin yung the best, ano. Ibigay natin yung the best, agahan natin, excited tayo. Yan ang paghanda ng templo, ang bahay ng Diyos, kung saan yung ating mismong buhay, yung ating mismong katawan, yung ating mismong puso, ano po. So yan lamang, hindi ko nahahabaan at baka meron pong mag-share na iba, Pastor David. Salamat po sa oras. God first morning po sa lahat ng mga narito ngayon. Ayan, praise the Lord po. Maraming salamat po, Brother Melvin, ano po, sa napaganda reflection. Ngayon po ay meron din po dito sa ating chat box na mga kapatid na nagbahagi po ng kanilang reflection. Si Brother Sunny, from Area 5, Talusan. Sabi niya po dito,
ay inilarawan sa kabanatang ito ang mga kagamitan sa templo na ipinaggawa ni Solomon. Ang altar, ang dagat na tanso, mga hugasan, kandelero, mesa at iba pang kagamitan. Lahat ay ginawa ng may kausayan at detalye para sa Diyos. Ang mga aral dito ay, number 1, ang Diyos ay karapat-dapat sa pinakamahusay. Ang templo at mga kagamitan ay hindi basta-basta. Ito ay gawa sa mamahaling materyales, may kausayan. Ang aral dito ay hindi dapat pwede na ibinibigay natin sa Diyos. Dapat ang pinakamahusay. Number 2, mahalaga ang kayusan sa pagsamba. Bawat kagamitan ay may tiyak na gamit at lugar. Ang aral dito ay ang pagsamba sa Diyos ay hindi magulo. Ito ay may kayusan at layunin. Number 3, ang paglilinis ay bahagi ng pagsamba. Ang dagat na tanso at mga hugasan ay ginagamit para sa paglilinis ng mga pari. Ang aral dito ay hindi lang panlabas na gawain ang pagsamba, kailangan din ang kalinisan ng puso. Ang tunay na pagsamba ay hindi makikita sa labas. Ito ay nagbibigay ng pinakamahusay at galing sa puso. Yan. Maraming salamat po, Brother Sunny. Ito naman po kay Brother Jonathan Maglonso. Happy God First Morning. Sa chapter pong ito ay ginawa sa templo ang mga kagamitang yari sa tanso, ang ginto, kabilang dito ang tansong dambana, 10 tansong hugasan, dagat-dagatan at mga ilawang ginto. Nais ni Solomon na ibigay ang pinakamabuti para sa Diyos. Ang pagsamba na may kayusan, dapat mangyari. Ang bayan ng Israel ay magpakabanal at magsisi. Sa ating binasa, ito ang nagpaalala sa atin kung paano inalagaan ang ating sarili bilang templo ng Espiritu Santo. Awit 29 verse 2, ibinigay ninyo sa Panginoon ang kalwalhatian, marapat sa kanyang pangalan. Sambahin ninyo ang Panginoon sa kagandahan, sa kapanalan. Happy God First Morning. Yan, maraming salamat po. Purihin po ang Panginoon Diyos sa reflection na ito na ibinahagi po sa atin. Meron po bang na-reflect sa chapter pong ito, mga minamahal na mga kapatid? Wala na yata, Pastor. Wala na po? Ayan, sige po. So kung wala na po, ay hilingan po natin si Ma'am Lerma Sembrano para po sa ating prayer po. Tayo po ay manalangin. Dakila at pagpala po namin, Panginoon. Napakabuti po ninyo sa amin pong nabasa ngayong umaga. Kung saan pinapaalalahanan niyo po kami na bawat detalye po sa amin ay mahalaga, tulad po ng pagpapahalaga niyo sa templo. Panginoon, katulad din po sa mga kagamitan sa templo, pakalinisin niyo po ang aming puso upang kami po ay fully at magsiserve po sa inyo ng the best. Lahat po ng aming gagawin ay the best, Panginoon. Katulad po ng mga kagamitan na pinili po ni Haring Solomon. Panginoon, kami po ay makasalanan at alam po namin na hindi po kami makakapaglingkod ng maayos hanggat ang aming puso ay hindi po fully at hindi po truly naniniwala sa inyo. Panginoon, sa buong maghapon po na ito, kayo po ang mag-guide sa amin. Naway maging liwanag kami sa aming mga katrabaho, sa lahat ng aming gagawin, sa lahat ng ipapakita namin at makakausap namin ng mga tao. Panginoon, tulad po ng binigay niyo na wisdom kay Haring Solomon, naway bawat isa ay magkaroon, Panginoon, sa lahat ng aming mga desisyon sa buhay, kung saan mapapakita po namin ang the best para po sa inyo. Kayo po ang mag-guide sa amin, nawa ang aming binasa ngayong umaga ay mag-reflect po sa bawat buhay po ng bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon, at magandang umaga. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit,
naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang, at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naumawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. Amen po. Ngayon po ay bigay po natin ang panahon kay Brother Romel Samiliano para po sa reading and reflection sa ating pong devotional. Good morning po, Pastor David, and good morning po sa ating lahat, mga kapatid. Happy God first morning po. Yung ating pong babasahin ngayong umaga, Jesus Wills, tayo po ay nasa April 22. Title po ang kanyang malasakit. Masyadong maliit dito ko na babasahin, mga kapatid, sa book.
Ang ating pong talata ngayong umaga ay masusumpungan sa John 2 verse 4. Ang sabi, sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong kinalaman niyaon sa akin at sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumating. Sa ilang bahagi ng mundo, ang mga kasalan ay hindi lamang isang okasyon para sa isang gabi. Sa halip, ang mga pagdiriwang ay nagpapatuloy sa loob ng ilang araw. Dumalo ako sa isang kasalan na tumagal ng isang buong linggo. Ito ay isang napakagandang pagkikitang muli ng pamilya. Puno ng kagalakan at maraming trabaho rin dahil ang karamihan sa pagkain ay nagmula mismo sa bukirin ng pamilya. Ang mga naghanda ay nagsikap ng husto upang matiyak na may sapat na pagkain at inumin at ang mga bisita na isang napakahalagang bahagi ng kanilang pagtanggap. Mayroong kasalan na naganap sa Kana ayon sa Juan 2:1, ang tahanan ni Nathaniel, na hindi kalayuan mula sa Nazaret kung saan lumaki si Jesus. Nandoon ang ina ni Jesus at tila may ilang antas na responsibilidad sa mga paghahanda para sa mga pagdiriwang. Sa ebanghelyong ito, lumitaw si Maria sa aktibong pagganap ng dalawang lugar lamang. Una, dito at sa cross. Sa unang pagkakataon sa kanyang pampublikong ministeryo, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay lumitaw sa isang pampublikong kaganapan ng magkakasama. Sa pagdalo sa kasalang ito, pinagtibay ni Jesus ang institusyong itinatag ng Diyos ayon po sa Genesis 2:22 and 25 hanggang 25. Ang pagdiriwang na ito ay umaabot ng hanggang 7 araw at sa pagkakataong ito ay naubusan ng alak ang naghanda. Isa itong malaking paglabag sa kagandahang asal at sa karaniwang inaasahang dahil sa tatlong kadahilanan. Ito ay nakasira sa kasiyahan, itinuring ito na kakulangan sa pagtanggap at maaring managot ang naghanda. Sapagkat may pananagutang legal ang pamilya ng lalaking ikakasal na maglaan ng alak para sa buong linggo. Ang ina ni Jesus nasanay na umasa sa kanya para sa tulong at mga pangailangan ay lumapit sa kanya sa oras ng kagipitan. Ngunit napagtanto niya na maraming nagbago mula ng huli niya siyang makita. Sinimulan na ni Jesus ang kanyang pampublikong ministeryo. Siya ay nabautismuhan ng banal na Espiritu at napasailalim ng tukso ng dyablo sa ilang. At ngayon ay may grupo na ang mga alagad na sumusunod sa kanya. Sinabi ni Jesus, babae, ang aking oras ay hindi pa dumating. Ayon sa Juan 2:4. Hindi niya siya tinawag na ina na nagpapahiwatig na kahit ang ugnayang pampamilya ay napailalim na ngayon sa kanyang nagliligtas na pagkakakilanlang at misyon. Alam ni Jesus ang kanyang pansamantalang pangailangan at kanya na itong pinaglaanan. Ngunit ang pangunahing iniintindi niya noon at hanggang ngayon ay ang panungkala ng pagtubos. Mga kapatid, napakaganda po ng ating pong devotional ngayong umaga. Yung title, mga kapatid, ay Ang Kanyang Malasakit.
Kaya yung aking pong nakita dito mga kapatid na reflection sa umagang ito ay napakaganda mga kapatid, at nakita natin yung sinasabi ditong kasalan na binabanggit o okasyon o pagdiriwang mga kapatid. At ito po ay napakagandang nangyari dahil po nakita natin sa kwento na ang pamilyang ito ay talagang naghanda ng pinakamagandang paghanda mga kapatid, dahil ito ay sabihin natin reunion ng pamilya mga kapatid, ang kwentong ito. Kaya lahat po ng pinaka masarap na pagkain, lahat na mga kapatid, ito ay pinagsikapan ng pamilyang ito para po maging satisfied po ang lahat ng bawat pamilya. Kaya po dito sa ating pong actually inaasam-asam natin ito mga kapatid na mangyari sa pagdating ng ating Panginoon, na walang iba kundi yung reunion na yon sa langit mga kapatid. Kaya alam nyo po na nakita ko yung reunion na yon na kapag dumating ay hindi natin kayang i-explain kung paano natin yon i-celebrate. Pero ang Panginoon, alam natin na lahat yon ay nakahanda na ang lahat, at lahat yon ay detalyado ang kanyang paghanda. Kaya makikita natin mga kapatid na yung kasiyahang yun ay walang katulad mga kapatid. Pero dahil po sa binabanggit dito, kung ating pong bubuksan ang Genesis 2:22 hanggang 25, ito po ay may kaugnayan po doon sa mag-asawa. Nakikita po ating pong titingnan ito. Ito po ay espesyal na kinuha ang ating mahal na asawa sa tadyang ng lalaki. At ang sabi nga po ay sila ay magsasama at maging isang laman. Alam niyo po, naalala ko ito nung ako po ay kinakasal. Talagang napakaganda po ng sinabi ng pastor dito sa verse na ito. Kayo ngayon ay iisa, kaya ang sabi niya, inyong iiwanan ang inyong magulang at kayo ay magsama na isa sa laman. Alam niyo po yung dalawa na maging isa ay, yan po ay tipanan ninyo bilang mag-asawa mga kapatid. Kaya sa pag-aasawa mga kapatid, nakita natin kung paano ito naging perfect. Dahil po ang Panginoon mismo, ang unang gumawa nito, walang iba kundi ang ating mahal na magulang, si Adan at si Eva. Ito po ay napaka-perfect at talagang wala pong masabi na ano pa mang kapintasan, dahil ang Diyos nito mismo ang unang gumawa doon sa Hardin ng Eden. Bagkos, sa kabila po nun, dahil po nasira, dahil po sa pagkakahulog nila sa kasalanan, ay ni-restore pa rin ng Panginoon mga kapatid. Yun yung kagandahan doon. Kahit po sila ay nagkasala, gumawa ang Panginoon ng paraan para pa rin po maabot ang kanya pong nilikha. At gusto niya pa rin po na maibalik tayo sa kanyang harapan. Kaya ganun kabuti ang Panginoon sa atin pong bawat isa ngayon. Kaya alalahanin natin mga kapatid na ang Panginoon hindi po pumunta rito sa lupang ito para po gumawa lamang na walang kabuluhan, kundi ginawa niya po ang lahat. Sabi niya nga po ay kanyang ipinadala ang kanyang anak, di po ba, sa pamagitan ni Maria, para po gumawa ng ministeryo at ipakita sa buong sansinukob na ang lahat ng kanyang nilalang na mga uri sa mundong ito ay mahal niya, lalo tigit ang tao mga kapatid. Kaya mga kapatid, ang Panginoon ay patuloy na nagministeryo hanggang po sa panahong ito, at ang sabi niya, walang iba ang gusto ng Panginoon maabot kundi tayong lahat mga kapatid. Kaya ang pagtubos ng Panginoon ay patuloy pa rin pong sumasa atin. Kaya ang tanong mga kapatid, handa po ba tayo na sumunod sa ating Panginoon
Katulad po ng kanyang mga alagad noon na pinili siya na paglingkuran sa kabila po ng mga matitinding pagsubok. Dahil ang panungkalan ng Diyos lamang po ay pagtubos sa bawat isa sa atin. Nawa mga kapatid, ang malasakit na ito ng ating Panginoon, alalahanin natin na sa kabila po ng ating mga kasalanan, siya pa rin po ang gumawa ng paraan para po tayo ma-restore at maibalik sa kanyang mga kapatid. At sa pagdating niya, ang lahat po na sumusunod at gumagawa ng kanyang kalooban ay magre-reunion muli doon sa langit. Ngayon po ay walang hanggan na mga kapatid. Yan lamang po ang aking nakita sa umagang ito mga kapatid. And happy get first morning po sa atin. Amen. Po, praise the Lord po. Purihin ang ating Panginoon sa ating Panginoon. Lingat din po natin si Brother Romel. I-close po sa ating po panalangin. Tayo po ay manalangin, dakila at mahabagi ng aming Ama. Maraming salamat po sa inyong pong malasakit, sa aming pong bilang inyong anak, na kayo po ay gumawa ng pinakamabuting pamaraan para po kami muli ay maibalik po sa inyong pong harapan. Tunay po Panginoon na ang kasalan na binabanggit dito sa aming pong Jesus Wins ay walang iba kundi ang inyong ikalawang pagdating. Nawa kaming lahat, Ama, ay maging handa sa pagsalubong sa inyo dahil kami po ay tinubos ninyo sa kabila po ng aming mga pagkakasala. At higit sa lahat, nawa ay kami ay patuloy na maglingkod sa lahat ng mayroon po kaming buhay sa sanlibutan ito. Kaya Ama, kung nasubukan niyo po kami nagkulang at nagkasala, inyo nawa kaming patawarin at patuloy niyo pong i-bless ang aming programa sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Isang dahilan para mabuhay. March 9. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 58. Tila hindi maaaring maging leader ng iglesia si Angko dahil bulag siya mula pagkabata. Inamin niyang ilang beses na siyang nagtangkang magpakamatay. Subalit siya rin ang buhay na saksi sa kapangyarihan ni Jesus na masumpungan ang mga tao sa kanilang pinakamahinang oras at may angat mula sa kawalang pag-asa. Isinilang si Angko mula sa isang debotong pamilya ng Budismo. Sa edad na 7 taong gulang, nagpasimulang sumakit ang isa niyang mata. Dahil sa mahirap ang kanilang buhay, hindi siya nadala sa doktor para ipagamot kaya nahawa na din ang isa pa niyang mata. Lumala ang kondisyon ni Angko hanggang sa naging ganap na bulag siya. Pagkatapos ng ika-7 grado, hindi na niya kayang magpatuloy sa pag-aaral. Isang araw, nang halos 30 taong gulang na si Angko, isang Kristiyanong mangangaral ang dumating sa kanilang nayon at nagpasimulang makipag-usap sa mga tao tungkol kay Jesus. Bilang bunga ng mga pabalita ng mangangaral, nabautismuhan si Angko at ang kanyang pamilya sa Kristiyanong iglesia. Dahil hindi makabasa ng mga aklat si Angko upang matutunan ang marami pa tungkol kay Jesus, bumaling siya sa mga audio sources para sa impormasyon. Ang pagsasaliksik na iyon ang naghatid sa kanya upang matuklasan ang Adventist World Radio, AWR. Hindi nagtagal, minahal ko ang programa sa radyo, wika ni Angko. Ang radyo lamang ang nakapagdadala sa aking ng kaaliwan. Aking tinatandaan ang oras ng programa at nakikinig sa radio araw-araw, na hanggang ngayon ay aking ginagawa. Dati, hindi ko alam kung sino ang Diyos, subalit ngayon kilala ko na siya. Salamat sa radyo. Habang lumalago ang kanyang kaalaman tungkol sa Diyos, nagpasya si Angko na magbahagi rin ng kanyang napapakinggan. Kaya inanyayahan niya ang kanyang mga kapitbahay at nagtatag ng maliit na grupo
Nang kalaunay naging regular na ang pagpupulong. Nagsimulang pagtuunan niya ng mas higit pa ang programa sa radyo na ginagawa ang pinakamahusay niyang magagawa upang mahagip ang bawat detalye ng pagbalita. Sa pamamagitan ng kanyang pamamaraan, naging bantog na tagapagsalita si Angko at iginagalang na lider. Itinatag niya ang isang community service group na tinatawag na Golden Eagle Handicap Foundation na tumutulong sa mga nangangailangan sa loob at paligid ng komunidad. Labis ang aking kagalakang nakilala ko ang Diyos at ang katotohanan ng Sabbath. Wika ni Angko, kung wala ang pabalitang itinuro ng radyo sa akin, walang magiging kabuluhan ang aking buhay. Panawagan. Ang handog sa araw na ito ay para sa Adventist World Radio. Kasalukuyang nagsasahimpapawid ang AWR ng higit sa 100 wika. Makatutulong ang inyong mga handog na may taguyod at palawakin ang gawaing pangangaral ng AWR. Ipanalangin ang ministeryong ito at magbigay ng inyong regular na mga handog. Amen. 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 Praise the Lord po. Sa oras pong ito, tayo po ay dadako sa pag-aaral sa Councils on Stewardship. Ang topiko ay practical question. Ang ating tagapagsalita ay si Rick Mateo. Mari siguro na ipakilala po ni Pastor John Barredo, ang ating pong tagapagsalita. Salamat, Pastor David. God first morning po sa inyo lahat, mga kapatid. Sa umagang ito ay patuloy po nating muling pinupuri ang Diyos sa Kanya pong kadakilaan at kagandahang loob, sapagkat minsan pa tayo po ay pinagkalooban ng isang masipag, magiting na guest speaker. Sinusulit po natin ang Northeast Luzon mission na tayo po ay kanilang paglingkuran. Ating pong tagapagsalita ngayong umaga ay isang lalaki ng Diyos, isang magiting na lalaki ng Diyos. No? For the second time ay siya po ay ating nagiging guest speaker. Sa akin pong malugod na ipinapakilala sa inyo mga kapatid at pinagpipitaganan ang ating pong tagapagsalita ngayong umaga ay walang iba kundi ang mahusay at masipag na Stewardship Director ng Northeast Luzon Mission. Sa umagang ito, mga kapatid, ay patuloy po nating buksan ang ating mga puso upang patuloy na tumanggap ng mga magagandang salita at biyaya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang lingkod na sinugo sa ating kalagitnaan. Pastor Rick Mateo, siya po ang ating guest speaker. Pastor Rick, God bless po. God First Monday, Sir John, sa lahat po ng bahagi po ng CLPM, maliwanag po ba ang aking sound sa inyo? Hello po. Pastor. Okay. Naririnig po, pero bakit yung video ay hindi? Teka muna, parang may problema po. Naka-close po yung video ko. Ito po yung gagamitin kong isa. Sige. Okay, share lang po ako. Sige po. Nakikita na po ninyo yung aking screen. Opo, Pastor. Okay, so magandang umaga po sa ating lahat. Muli, kayo po ay greetings po from Northeast Luzon Mission. At ako po ay nagpapasalamat na muli sa ngayon ay kasama ko po kayo, Pastor John. Maraming salamat sa pagkakataon na muli maging bahagi sa God First Morning na program ng CLPM. Sa umagang ito, atin pong pag-aaralan ang isang title, A Practical Question. Akin pong tinignan sa ating pong Council on Stewardship. Nasa chapter 23 na tayo, The Principle of Stewardship. Saka patlo na subtitle. So, ang ating pong pag-aaralan is what are the
what are we doing with what God has given? Minsan mga minamahal na mga kapatid, tayo ay pinagkalooban ng Panginoon ng mga pagpapala, ng mga blessing. Ngunit ang tanong, paano po natin ito ginagamit? Sa Psalms 116 verse 12, how shall I render to the Lord for all His benefits toward me? Ano ang maibibigay natin sa Panginoon sa Kanya pong mga ibinigay sa bawat isa sa atin? Minsan mga kapatid, lubos-lubos yung pagpapala na ibinigay ng Diyos sa atin. Ngayon, paano po natin ipagkakaloob ang para sa Panginoon? So, today's message centers on a simple but powerful question. What are we doing with what God has given us? This verse invites us to think about our response to God, God's goodness, not just in word, but in action. Okay, napaganda mga kapatid na minsan ang pagpupuri natin ay kasama po ang puso, hindi po nagpupuri lamang tayo. Sabi nga, nasa nguso lamang, wala sa puso. So ang paglilingkod natin mga kapatid, dahil tinatanggap o kinikilala natin na ang Diyos natin ang siyang nagbibigay ng lahat ng mga pagpapala sa atin. Yamang atin po itong tinatanggap sa araw-araw, atin po ibalik ang papurit pasasalamat sa Kanya, hindi lamang sa salita kundi sa ating mga gawa, sa ating mga buhay. Stewardship is personal and unavoidable. Ibig sabihin nito mga kapatid, the fact na tayo po ay nilalang ng Diyos, the moment na tayo ipinanganak, tayo ay pinagkalooban ng Kanyang mga blessing. Tayo ay pinagkatiwalaan niya ng mga bagay-bagay. Pinagkatiwalaan tayo ng livelihood at mga trabaho. So, ibig sabihin tayo po ay katiwala ng ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. It calls us to examine our lives honestly. Then, the real question, what are we doing with what God has given us? Stewardship isn't just a church concept. It's something deeply personal. Each of us has been given resources, opportunities, and responsibilities. The question applies to everyone, and it is challenges us to reflect honestly. Yung question nga, what are we doing with what God has given us? Napakagandang isipin mga kapatid na hindi nagkulang ang Diyos sa Kanyang pagkakaloob ng ating mga pangailangan sa araw-araw. Pero ito ba ay nagagamit natin papuri sa pangalan ng Panginoon? More than gratitude. It is easy to say, we are grateful. It's natural to recognize God as the source. But words are not enough. So ang katotohanan nito, our response reveals our faith. So napakaganda mga kapatid na yung magpasalamat tayo sa ating mga tinanggap, ma-recognize natin na ang Diyos yung pinanggagalingan ng mga blessing. Pero sabi ko nga kanina, hindi lamang sapat na sinasabi lamang natin to, kundi mga kapatid, nakikita ito sa ating pong pamumuhay, sa ating pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. We often express gratitude to God, and that's good. But gratitude goes beyond words. The real evidence of thankfulness is how we live, how we give, and how we use what He has entrusted to us. Tama nga po mga kapatid na kung paano po natin ginagamit yung ipinagkatiwala, pinagkaloob ng Diyos na maging pagpapala sa ating kapwa, pagpapala sa ating paglilingkod sa Panginoon, yung pinaka magandang aspect na tayo po ay mga katiwala ng Panginoon. So, what God has entrusted, ito mga kapatid ay something lamang, pero alam ko na mas marami pa. Tayo ay pinagkatiwalaan ng Panginoon ng panahon. Pinagkatiwalaan tayo ng pera, ng abilities, ng influence. Ngayon mga kapatid, ano po yung magagawa natin doon sa pinagkatiwala ng Diyos sa atin? Halimbawa, yung influence natin. Kagagaling ko lamang doon sa Makunakon at ako'y nagagalak sa Panginoon na may mga kapatid tayo doon. At alam ko na kahit din dyan sa ating misyon ay may mga kapatid po tayo na nagtatrabaho sa ating pong government, no?
sa LGU. May mga kapatid doon na aking nabisita lately, last week. Sila po ay mga department head sa LGU po ng Makunakon at meron din sa Divilacan. At alam ko mga kapatid na sa pamamagitan po nila, sa akin pong pamamasyal at pagbisita sa kanila, na yung influence na magagawa nila bilang isang Adventista ay talagang tumayo silang matibay. Kumbaga kung Sabado, hindi nila ikino-compromise mga kapatid yung kanilang paniniwala at paglilingkod sa Panginoon. Yung kanilang mga abilities, yung kanilang pera, yung kanilang panahon, kung sa gawain ng Panginoon, sasakripisyo nila yan para lamang sa kanyang gawain. So, napakaganda mga kapatid na tayo po ay pinagkatiwalaan. Mas marami pa dyan, sabi ko kanina, everything we have, our time, skills, and even our influence comes from God. Stewardship isn't something we think about once in a while. It's something we practice every day and through our choices. Napaganda, no? Sabi ko, nais kong ulitin yun, something we practice every day. Hindi lamang yung may mga panahon lang na gagamitin mo to dahil steward ka, maalala mo na ganun yung gawain mo, kaya mapapractice ka bilang faithful steward. Hindi, kundi we practice every day. So, napakagandang bagay mga kapatid na kung ano man yung ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, gamitin natin sa ikalulugod ng kanyang gawain. How God measures giving. Mga kapatid, sa Panginoon, hindi niya tinitingnan kung gaano kalaki o gaano karami yung ipinagkatiwala, ipinagkaloob natin sa kanyang gawain. But ang tinitingnan ng Panginoon is yung puso sa likuran ng ating pong paglilingkod. Meron nga, marami kang ibinibigay, pero sa puso mo naman ay hindi naman buong puso, buong kasiyahan yung paglilingkod mo, di ba? So a faithful heart willingly gives, prioritizes God's work, and seeks to bless others. Napaganda mga kapatid na God doesn't measure giving the way people do. He looks at the heart. A small gift given with sincerity means more than a large one given without love or purpose. So, napaganda mga kapatid na ang isang tapat na puso ay willingly gives, prioritize God's work, seeks to bless others. At isa pa mga kapatid na ating po makita is practical, making it practical. How do we spend? How do we give? What do we prioritize? So, sa pinagkatiwala, pinagkaloob ng Diyos sa ating mga kapatid, paano po natin ito ginagastos? Paano po natin ito ginagamit? May bahagi ba tayo na nagbibigay para sa kapwa, para sa gawain ng Panginoon, or para lamang sa pansarili natin, kapakanan, o para lang sa atin? So, stewardship becomes real in everyday life, our spending habits. Sabi siguro natin, ibinigay ko naman na yung tithe ko, nagbigay na ako ng offering. So, wala nang pakialam ng Panginoon, wala nang pakialam ng Panginoon sa 80% or sa matitira sa akin. Hindi mga kapatid. So, paano natin gagamitin itong ipinagkatiwala na pagpapala ng Diyos sa atin? Paano natin ito nagagamit sa paglilingkod niya, sa pagtulong natin sa kapwa? So, mga kapatid, ito sana ay maging daily. Stewardship becomes real in everyday life. Our spending habits, our generosity, our priorities all reveals what truly matters to us. These are the areas where faith becomes visible. So napaganda mga kapatid, hindi lang na sinasabi na ito yung pananampalataya natin, ito tayo, Adventist tayo, pero ano ba yung ipinapakita natin bilang isang Adventista na naglilingkod? Yung bang pananampalataya natin visible ba sa lahat ng mga nakakasama at nakakausap natin sa araw-araw? Sa community mga kapatid, visible ba yung ating pong paglilingkod?
So, minsan mga kapatid, sinasabi natin, maglilingkod na lang ako o magbibigay na lang ako kung marami na yung pagpapala sa akin. Kung mayaman na ako, kung inisip kasi natin na hindi tayo makakapagtrabaho kung wala pa tayong pera, kung wala tayong kayamanan, hindi tayo makakatulong sa gawain ng Panginoon. Minsan mga kapatid, sasabihin natin, saka na lang. So merong danger, the danger of delay, waiting for a better time. Nasasabi natin, pag natanggap na ako sa trabaho, pag regular na ako sa trabaho, makakasuporta na ako. Thinking we need more first. Minsan kasi inisip natin, mas kailangan ko pa ba? Paano pa ako tutulong kung ako nga mismo, kailangan ko ng pera. Diba? Minsan mga kapatid, iniisip natin, gusto sana nating tumulong, pero mas marami naman yung kailangan natin. So sasabihin, priority muna yung kailangan ng family natin. Pero mga kapatid, kailan pa tayo tutulong? Kailan pa tayo maglilingkod at ibabahagi ang ating mga blessings sa kapwa? So yung ating pong paalala, stewardship is about faithfulness. Many of us delay giving because we feel unready or think we don't have enough. Excuse me. But if we wait for the perfect moment, we may never act. God calls us to be faithful now, not later. Wala sabihin na saka na lang tayo magiging tapat sa paglilingkod pag marami ng blessing. Mga kapatid, hindi nga tayo naging faithful sa kukunting blessing natin. Much more kung marami na tayong blessing, di ba? Pag marami na tayong iniisip na ikapo na ibabalik sa Panginoon, paano pa tayo magiging faithful kung ang tinitingnan natin is yung laki na ibinibigay natin para bang ang laki namang tanggal o ang laki namang amount yun na ipagkakaloob sa gawain ng Panginoon. Malala ko mga kapatid, isang karanasan na isa daw pong isang member ang lumapit sa pastor. Ang sabi niya, "Pastor, gusto ko sana na makatulong sa gawain ng Panginoon kasi kaya lang yung aking gawain, yung aking trabaho, ang nabibigay lamang na tithe every week is 1,000. Gusto ko sana yung mas malaki." So meaning, kung mas malaki yung tithe niya, mas malaki din yung blessing na tatanggapin niya sa Panginoon. Kumbaga, kung may trabaho siya, the more na mas marami yung income, the more na mas marami yung may babalik niya na tithe. So nag-pray sila. So sa madaling salita, to make the long story short, lumago yung business ng kapatid. So dati nagbibigay siya ng 1,000 a week. Ngayon siya ay nakapagbibigay na ng 5,000. Meaning, in a week, meron siyang 50,000 na income. Then sumunod 5,000 in a month, meron siyang naibibigay na 20,000. Meaning, ang income niya sa buong isang linggo is 200,000. Then buong buwan 200,000. Then ang ano pa niyan is lumaki yung kanyang income. Umabot na ang kanya ng giving every week. Hindi na lang siya 5,000 kundi umabot na ito ng 10,000. 10,000, so in a month meron na siyang 40,000, meaning meron na siyang 400,000 na kinikita isang buwan. So lumalaki mga kapatid hanggang sa tinawag na niya ngayon pastor. Sabi niya, "Pastor, parang malaki na masyado yung ibinibigay ko." Sabi niya, "Malaki na yung tithe ko." Parang nahihirapan na siyang magbalik para doon sa kanyang faithful na tithe, sabi niya. So gusto mo ba kapatid na mag-pray ulit tayo? So sige, pray siya lang ganyan. Doon din sa church na kung saan sila nag-pray. Habang nagpe-pray sila, sabi ng pastor, "Panginoon," ang sabi niya, "nais ko na maging faithful ang kapatid na ito at dahil sa nakikita niya na malaki na yung ibinibigay niya, binabalik niya na tithe, pwede ba Panginoon na ibalik mo siya sa dati?" Sabi niyo, sa kalagitnaan ng prayer ng pastor, sabi nung kapatid, sabi niya, "Pastor, wag gano'n," sabi niya. So nakita niya mga kapatid na the more na malaki yung kanyang ibinibigay na matapat na ikapo, the more din na lumalago yung kanyang business na katiwala ng Panginoon sa kanya. So mga kapatid, huwag natin isipin na saka na lang ako magbibigay kung malaki na.
Minsan, yun yung nagiging hindrance sa atin na minsan nalalakihan na tayo sa ibinibigay kaya hindi na tayo nagbibigay. So, no act of giving is too small in God's eyes. What matters is the sincerity behind it. Even simple acts of kindness and generosity can have lasting, even eternal significance. So, the value of small acts, small gifts matter. Sincere giving has eternal impact. So, napakaganda po mga kapatid na bagaman maliit yan sa mata ng tao, kung yan ay buong pusong ipinagkatiwala at ipinagkaloob sa Panginoon, yan po ay malaking impact sa paglilingkod at doon sa faithfulness natin sa harapan ng Panginoon. A shift of perspective from how much can I keep to how much can I bless others with, di ba? Ang gandang shift mga kapatid kung ating iniisip kung gaano ba kalaki yung ating naitatabi, gaano ba kalaki yung ating naiipon. Kung isipin natin gaano ba kalaki yung paraan na sa pamamagitan ng ating pagbibigay, sa ating pagtulong ay nabe-bless ang iba. So, this is where transformation happens. In our mindset, instead of focusing on keeping more for ourselves, we begin to look for ways to bless others. That shifts, changes how we live. Napaganda ng mga kapatid na kung ating pahintulutan na tayo ay babaguhin ng Panginoon sa ating paglilingkod, meron siyang shift. Na yung shift na yun mga kapatid ay dati naging focus tayo, priority natin yung sarili natin, pero dahil tayo ay binago na ng Diyos, hindi na natin nakikita kung ano yung dating priority natin, kundi ang nagiging priority natin is yung tumulong kung ano yung magagawa natin para sa gawain ng Panginoon at para sa magagawa natin sa ating kapwa. So reflecting Christ sa ating pamumuhay, Jesus is our ultimate example. So sa buhay ni Kristo sana ay ma-reflect natin sa kabuhay din natin bilang mga Kristiyanong, lalong higit mga Adventista. No? Jesus live a life of giving. Sana din mga kapatid ko, sinasabi natin tayo ay tagasunod ni Kristo. Sana ay makita din sa buhay natin yung kabuhayan, yung puso na naglilingkod, puso na mapagbigay ni Jesus na ating pong sinusundan. He modeled selflessness and love. Sabi nga, Jesus is our ultimate example. His life was marked by continual giving. In his time, his compassion, and ultimately his life. When we practice generosity, we reflect his character. So, napakaganda mga kapatid na kung tayo po ay naglilingkod na may pagtatapat, makikita po natin na hindi po natin itingnan yung ating sarili na priority. Kundi tinitignan natin yung gawain ng Panginoon. Meron po tayong challenge mga kapatid na reject self-centered living. Be a manager, not an owner. Use resources intentionally. This is a call to action. We are not owners of what we have. We are stewards. When we understand this, it changes how we use our resources and how intentionally we live. So, meron pong reflection question. What blessings has God entrusted to me or to you? Ano po yung mga pagpapala na pinagkaloob ng Diyos sa'yo? Now, ang tanong, how am I using them for His purpose? Is my giving intentional or convenience? Kumbaga pag naranasan, naramdaman lang natin yung kumbaga experience tayo ng something, nakarinig tayo ng mabuting sermon, saka lang natatouch yung feeling natin para magbigay. So hindi po sana yung convenient lang yung mga panahon na ganun, kundi sana mga kapatid intentional yung ating pong pagbibigay.
So, in conclusion, faithfulness over abundance. Small acts of sincere giving have eternal value. So, makita po natin mga kapatid na small acts of sincere giving ay nag-iiwan to ng malaking impact sa mga taong nakakasama natin, sa mga taong nakakahalubilo natin, sa mga taong nakakakilala sa atin, sa community, sa ating trabaho, sa ating paglilingkod bilang mga pastor sa field. Sa lahat ng ating magagawa mga kapatid, small acts of sincere, the word sincere, buong puso na pagbibigay, buong puso na paglilingkod, yun po mga kapatid ang tinitignan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. As we end, remember this: God values faithfulness more than abundance. What matters most is not how much we have, but how faithfully we use it. Nawa mga minamahal na mga kapatid, may the Lord bless each one of us as we continue to serve the Lord and as we continue to be a blessing to others. Nawa mga kapatid ay maranasan natin ang patuloy na pag-iingat at pag-ibig ng Diyos sa bawat sa atin. Good morning and God first morning sa ating lahat. Amen. Amen po. Maraming salamat po, Pastor Rick, sa napaganda mensahe. Amen. You're always faithful in the Lord. Ayan. So sa oras pong ito, ay tayo po ay dadako na po mga kapatid sa atin pong panalangin, sa ating pong Acts prayer. Ang manguna po sa atin sa ating pong Acts prayer sa adoration and confession ay si Pastor Jason, and sa thanksgiving and supplication po ay si Pastor Dominic Carpentero. So tayo na po ay dadako na po sa ating silent prayer at susundan po ito ng ating Acts prayer po mga kapatid. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos na makabaging sa lahat, dakilang Ama na nasa kataas-taasan ng kalangitan. Sa umagang ito, Panginoon, kami po ay nagpupuri, sumasamba sa inyong dakilang pangalan. Amin pong itinataas ang inyong po dakilang pangalan sa kataas-taasan at sa kabalbanalan ng kalangitan. Kapagkat kayo ay tapat at karapat dapat o dakilang Diyos na sambahin. Kayo ang makapangyarihang Diyos, kayo ang Diyos na mahabagin na nagmamahal sa amin. Bagamat kami makasalanan, kayo po'y nanatiling nagmamahal at nagtatapat sa amin ng dakilang Diyos. Amin din pong ipinapasalamatan ng dakilang Diyos ang mga mensahe na siyang bumusog sa amin pong pananampalataya, dakilang Diyos sa umagang ito. Na amin pong mga natutunan, sa amin pong mga nabasa at napakinggan. Ang inyong salita ang siyang nagbibigay ng buhay sa amin pong pananampalataya. Simula sa pagbabasa ng inyong pong salita hanggang sa devotional, hanggang sa may pagiging mabuting stewardship sa mga bagay na pinagkaloob niyo po sa amin na dakilang Diyos.
kami po ay nagpapasalamat sa inyo sapagkat kayo po ay patuloy na ipinagkakaloob ang aming pong mga pangailangan. Patawarin kami, Panginoon, sa mga pagkukulang at pagkakasala na aming nagawa, sa mga lihim man o ito, hayag o dakilang Diyos, kami po lubos na humihingi ng kapatawaran. At nawat kami po makasumpong ng biyaya ng banal na Espiritu sa kabila ng aming pong paghingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang at pagkakasala na aming nagawa. Ang lahat ng ito, dakilang Diyos, ay aming pong inilalapit sa pangalan ni Jesus. Panginoon, muli po kaming papatuloy sa amin pong paglapit po sa inyo. Amin pong kinikilala na wala pong ibang makapagtupad at makasagot na amin pong mga dalangin, kundi kayo lamang po. At kinikilala po namin na higit po sa lahat, kayo po nakakaalam at nakakakilala sa amin pong mga naisin, mga panalangin, at mga pangangailangan po namin. Amin po tinataas sa inyo, Panginoon, ang amin pong mga pasasalamat unang-una sapagkat napakabuti po ninyo sa maraming pong kaparaanan sa buhay po namin. Pinagpapala niyo po kami sa mga bagay na karamihan po ay hindi man lang po namin hiniling pero pinagkakaloob pa rin po ninyo. Salamat po sa araw-araw na kami po ay patuloy po ninyong isinusustain at patuloy po, Panginoon, na natatamasa po namin ang buhay na ito. Salamat po, Panginoon, sa maraming pagkakataon na bagaman kami po ay manghina, kami po ay nadidismaya at nadidisappoint sa buhay sa mundong ito. Kayo ay tapat na ibinibigay pa rin ang pagpapaalala po sa amin na kayo po ay sapat po sa buhay po namin. Salamat, Panginoon, sa maraming mga bagay na ipinakita at pinamalas po ninyo, na ang pag-ibig po ninyo ay dakila at kaya pong tanggalin ang lahat ng takot sa puso po namin. Ngayon, namin pong ipinapailan lang po sa inyo ang aming pong mga kahilingan. Nais po namin itaas sa inyo ang patuloy na pagsama at pag-empower sa paglilingkod po ni Pastor David, ni Derma, ni Pastor Jason, Brother Romel, hindi po ni Pastor Rick, sa kanya po panguna po sa nila. Panginoon, ang mga lingkod po na ito ay inyo pong patuloy na gamitin upang sa kanila po ang iba't ibang mga ministeryo ay maging kaparaanan po sila ng pagpapalawig ng inyo pong ebanghelyo, pag-abot sa mga taong nangangailangan po ng pag-asa. Amin din po itinataas po sa inyo, Panginoon, ang mga kapatiran po namin na inyo pong gumawa po sa kanilang mga puso sa makibahagi po sa ganito pong mga pagpapataas ng spiritualidad. Hindi lamang po sa ganito mga pagkakataon, sa lahat ng mga panukala po ninyo upang kami ay lalo mapalapit po sa inyo. Lalong higit, Panginoon, namin po itinataas sa inyo ang amin pong pagpapanukala na lalong mapabilis sa pagpapatapos po ng headquarters ng CLPM. Kayo po, Panginoon, ang nagbigay ng vision nito. Kayo, Panginoon, ang nagbigay ng paninimula. Kayo rin, Panginoon, ang pinagkakatiwalaan namin na magtatapos po ng proyektong ito. Kaya tinataas po namin sa inyo ang lahat ng mga nag-pledge, lahat po, Panginoon, ng mga inihanda nyo ng mga resources. Tulungan kami na lalo higit ay pagkatiwalaan po kayo.
tayo pong itinataas din po sa inyo, Panginoon, ang nalalapit po namin camp meeting. Ito nawa ay hindi lamang po maging isang event na amin pong pupuntahan, kundi ito ay maging kaparaanan para kami mapalapit sa isa't isa. Mapalakas po namin ang bawat isa sa misyon at lalo higit ay maging paraan po ito para lalo kami mapalapit po sa inyo. Ang aming dinalangin, Panginoon, ay inyo pong i-bless ang gagawing workshop ng Sabbath School, na ito po, Panginoon, ay maging kaparaanan para mas marami pa pong ma-empower ng mga kapatid na maglingkod po sa iglesia sa pamamagitan po ng Sabbath School and Personal Ministries. At gayon din, Panginoon, na aming po mga paaralan, ang aming po mga elementary at ang aming po academy, inyo pong tulungan at inyo pong isustain. At dalangin din po namin, Panginoon, na ang mga paaralan po ito ay maging patuloy na paraan upang marami po mga estudyante, lalo higit ang mga hindi pa po nakakakilala sa inyo, ang maabot at eventually ay magkaroon po ng relasyon po sa inyo. At ang mga iba't ibang gawain po na ginagawa po namin sa teritoryo pong ito, inyo pong patuloy na samahan, patuloy na gawing kaparaanan na marami pong kaluluwa ang madala po. Ang gawain po sa North Bulacan 2 ng Women's Ministry sa kanila pong jail evangelism. Ang gawain po sa Matiktik, sa Garay, ang sa Guyong, Bulacan, sa Umpukan, sa Paradise Tree, at ang ginagawa pong ground preparation din sa San Leonardo, sa Mambog, gayon din, Panginoon, sa Barangay Wenceslao, gayon din, Panginoon, ang BBX, sa iba't iba pong churches po ngayon. Marami po mga bata ang nakikinabang at nabibless. Ang gawain po sa Paralaya Ebus, sa Akle, sa Tulay ng Patpat, sa Upig, sa Texas Tarlac, at ang evangelism po na ginagawa po ngayon ni Pastor Marlon Sakdalan, at ang mga crusade na ginagawa po ngayon dito po sa lugar po ng Pampanga. Panginoon, ninyo pong bless ang mga pangangaral po na ito. Marami pa pong tao ang maabot at makapakinig po ng mabuting balita. Ang medical mission po, Panginoon, sa Upig, sa Ildefonso ay nyo rin pong i-bless. Salamat po, Panginoon, na i-bless nyo po ang medical mission na ginawa po ng CLPM sa San Juan. At alam po namin ang medical mission po sa Upig, sa Ildefonso ay nyo rin pong bless, i-bless, katulad po ng pag-bless po ninyo sa San Juan. Panginoon, ang mga kapatid po namin na ngayon po ay nangailangan ng kagalingan ay amin po tinataas po sa inyo. Una-una po si Brother Dan Skera. Alam niyo po ang kanyang kalagayan, alam niyo po ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Alam niyo, Panginoon, kung ano po ang panukala pa po ninyo sa kanyang buhay. Kaya kayo, Panginoon, ang magkakaloob po ng kagalingan ayon po sa inyong banal na kalooban. Gayon din po si Elijah, si Manuel, si Alejandro Aragon, si Nia Rodriguez, si Jerry De La Cruz, si Sky Tiglao, Elia Tiglao, Melody Tiglao, Marical Tiglao, si Lily Silverio, si Des Marcos, Madel De La Cruz, si Marlene Akibete, at ang lola po ni Riel Efraim, si Brother Jerry De La Cruz, at si Sister Lovely, at si Prince De La Cruz. Panginoon, ng mga kapatid po na ito ay pagkalooban po ninyo ng malakas na pangangatawan, kagalingan, anuman po ang kanila pong mga karamdaman. At kayo, Panginoon, na nagbigay ng buhay, sa inyo po namin pinagkakatiwala ang mga kapatid po na ito. Panginoon, salamat po sapagkat alam po namin sa mga kahilingang ito ay inyo po kaming pinakinggan. Ang sagot ay pagkakatiwala po namin sa inyo, Panginoon, ayon po sa inyong tinakdang panahon, dahil po sa inyong tinakdang pagkakataon. Salamat, Panginoon, sapagkat alam po namin na hindi niyo po kami pababayaan, hindi niyo po kami iwanan, at lagi po namin kayong kasama sapagkat nangako po kayo sa aming paghayo, paggawa ng mga alagad,
kayo ay nariyan para po sa amin. Salamat po sa pagdinig sa aming mga panalangin, sa katiyakan na kapatawaran ng aming mga kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Hikaput, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Mapurit luwalhati sa Kanya Lingan po natin si Pastor Ray Mateo sa ating closing prayer. Okay, tayo po yung manalangin mga kapatid. Mabagba namin Diyos, sa banal na makapanggap po sa lahat. Maraming salamat po sa umagang ito ninyo pong ipinagtiwala at pinagkaloob sa amin. Kaya po na amin pong napakinggang awit. Kayo po pa rin ang tapat na Diyos na nagkakaloob ng sapat sa amin pong mga pangailangan. Tulungan kami, Panginoon, na patuloy na magtapat sa inyo. Patuloy pa, Panginoon, na humawak sa inyong mga pangako, magtiwala sa inyong katapatan sa bawat sa amin. At sana, Panginoon, pagpalain niyo ang bawat isa, lagit pa rin ang CLPM, ang administration, panguna pa rin ng Pastor Jerry, lahat po ng mga director, lahat po ng mga field workers, mga teachers, mga LA, at sa lahat po, Panginoon, ng mga kapatid, tulungan ang bawat isa
na patuloy po ninyong gamitin instrumento sa ikahalago ng inyong gawain. Patuloy ka po sana maging first sa buhay namin sa araw-araw. Sa amin po mga plano, mga programs na gagawin, sa mga hakbang na amin pong gagawin, ay po sana ang patuloy na mag-lead out upang ito ay maging pagpapala at ito pa ay maging matagumpay sa pamamagitan po ninyo. Patawarin kami, Panginoon, sa amin pong nagawang pagkulang at pagkakasala sa inyo. Ang lahat po ito ay aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ng aming pong tapagligtas na si Jesus. Amen. 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 Chant po tayo. Vision statement. Make disciples of Jesus Christ who live as loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospel that we three angels' messages in preparation for His soon return. Our method, guided by the Bible and the Holy Spirit, central to God's mission, pursue His mission through Christ-like living, communicating, discipling, teaching, healing, and serving. I am vision. Every church a missional church. I am missional. I think, I talk, I act, I plan, I live to move forward God's mission. CLPM, we will go. Put God first and you will never be last. Mga minamahal na bayan ng Diyos, tanggapin ninyo ang pagpapala ng Panginoon. Pagpalain kayo ng Diyos Ama at Siyang lumikha sa inyo. Ingatan kayo ng Kanyang kapangyarihan at patnubayan sa bawat hakbang ng inyong buhay. Naway sumainyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo upang kayo lumakad sa katuwiran, mamuhay sa kabanalan at maging liwanag sa mundong ito. Humayo kayo ng may kapayapaan, maglingkod na may kagalakan at isabuhay ang salita ng Diyos araw-araw. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Salamat po muli, Pastor Rick, sa inyo pong patuloy na pagbibigay ng kalakasan sa espiritu ng bawat isa po sa amin sa buong teritoryo ng CLPM na naging bahagi ng paglilingkod na ito ngayong umaga. Pagpalain po, Pastor, ang inyong pong ministry. At sana po hindi Salamat din po, Pastor. At sana po lagi po namin kayo invite, Pastor. Anytime po, basta po available po tayo. Praise the Lord. Salamat, Pastor Dave, at salamat din po, Sir Melvin and Sir Edmond, sa lahat po ng mga kapatid. Salamat po sa inyong patuloy na pagtatalaga, sa lahat po ng bumubuo ng programang ito. Sa ngalan po ng ating pong mahal na Pangulo at ng Central Luzon Provinces Mission, ang buong pwersa ng mga kapatid at ang mga pastor, mga teachers, LE, ay patuloy pong nagpupugay sa inyong patuloy na pagtatalaga, mga kapatid. Pagpalain po tayong lahat. Patuloy po tayong magtalaga sa Panginoon. Patuloy pong himukin ang ating mga kaanib. At ganoon din lahat po ng ating mga kaibigan na laging tutunghay dito po sa ating pong programang Daily Spiritual Empowerment. God bless morning and missional evening. God bless us all po sa ating lahat, mga kapatid. Bye-bye, bye-bye. God bless Exercise po. po tayo. Ingat-ingat. Bye po. Good morning po, Brother Edmond. Good morning, Jared. Good morning, Darrell. Salamat din po sa lahat ng participants. Good morning po, Pastor Jerry. Nag-register na po tayo para sa ating camp meeting. Good morning po, Brother Yolan. Good morning po, Pastor John. Good morning, Jairel. Jairel, registration ba?
Hanggang punta, Jairel. Ang tapatalo. 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye. Bye. Bye-bye mga kapatid. Bye. Johnny, kamusta dyan? Bye-bye. Good morning. Good morning. Next po. Bye-bye. Bye-bye po. Yan. At yan ang ating God First Morning Devotional, mga kapatid ko. At ang mga lahat ng gumising ng maaga, nakinig, nag-join, na tunay na pinagpala sa umaga na ito. Magpalain tayo sa buong maghapon. Unahin natin ang Panginoon sa ating buhay upang tayo ay hindi malungkot sa buhay na malungkot na ito. No? God First Morning po sa ating lahat.